Alam nyo ba, bukod sa pag-stock ng mga ulam, mahilig din talaga ako mag-stock ng mga inumin. Ito nga gagawin natin ay pwede nyo ipang-stock sa bahay or di kaya naman pwede nyo itong ipang negosyo. So ang una natin gagawin, itong mga jelly cubes dahil papatigasin pa natin to. Sa pan na wala munang apoy, maglalagay tayo dito ng 5 cups ng water or 1 liter. 1 pack nitong white gulaman or yung unflavored. Sa kape naman, itong kape puro yung ginagamit ko dahil meron pa siyang free cup o diba pagkaubos ko niyan, meron pa ako mapagkakapihan. Maglalagay ako dito ng 2 tablespoon. Kung wala kayong makita ng gantong kafe puro, pwede kayong maglagay ng Nescafe stick at maglagay kayo ng 2 sachet. Half cup din ng sugar at after nyan, i-mix nyo lang mabuti hanggang sa ma-dissolve yung sugar at yung gulaman. Kapag naman ganyan na wala na kayong nakikitang buo-buo, pwede nyo nang buksan yung kalan at isasalang natin to sa medium to high heat. Kailangan halo lang kayo ng halo dito hanggang sa kumulo at once sa kumulo na yan, isalin nyo na agad yan sa paghuhulmahan nyo. Manipis lang dapat yung isalin natin dito guys, kaya mas maganda kung meron kayong mas malawak na lalagyanan. Wala ako noon, kaya dalawa na lang yung lalagyan ko. Sa paraan na yon, hindi na kayo mahihirapang maghiwa mamaya. Set aside muna natin to at intayin natin tumigas. Dito naman sa coffee jelly drink, maglalagay ako dito ng 4 can ng evaporated milk at 1 can ng condensed milk. 2 cups ng water at 2 tablespoon ng black coffee. Itong kafe puro ulit yung ilalagay ko. Kung wala naman kayong mahanap na ganito, pwede kayong gumamit ng 2 sachet ng Nescafe stick. Kapag gumagawa ako ng coffee jelly, ayoko nung lasang kape lang siya. Gusto ko medyo chocolatey din, kaya naglalagay ako nitong Birch Tree Choco Milk. Ang sarap kasi nito, para siya yung choco na inumin ng mga bata. Pero kung wala naman ito, pwede kayong magpalit dito ng Milo. Maglagay lang kayo ng 2 tablespoon. At okay na yun guys, i-mix lang natin itong mabuti para ma-dissolve lahat ng nilagay nating powder. Itong jelly matigas na din, kaya hiniwa ko lang to into cubes. Sabi ko naman sa inyo, mahilig talaga ako mag-stock ng mga inumin. Kaya ayan, nag-order na ako ng isang box ng plastic bottle. Puno nga yan, nabawasan ko lang dahil may ginawa pa akong ibang flavor. Ang ganda kasi nito, at dito sa may takip niya, nalalak pa yan. Pwede kang maglagay dito ng tubig, juice, or kahit anong gusto mo na i-stock sa ref. Unahin nyo munang ilagay itong mga jelly cubes para makita nyo kung pantay-pantay ba yung mga nailagay nyo. After nyan, gumamit tayo ng embudo dito sa paglagay ng coffee drink. Ganito naman yung sinasabi ko sa inyo na nalalak itong cover niya. Ipihit nyo lang mabuti at kailangan bumaba siya dito sa may level na to. At ayan, pag tumunog na ganyan, ibig sabihin okay na yon. At ganito naman siya guys pag bubuksan na. Kung ipang nenegosyo nyo naman to, mas maganda kung merong sticker. Kaya ayan, bumili na din ako para magkaroon kayo ng idea. O diba, mas maganda pag merong sticker. Huwag kayong mag-alala dahil itong plastic bottle at itong sticker, ilalagay ko yung mga link nito dito sa comment section para kung gusto nyo din mag-business. Nakakatuwa dahil ang dami na namin stock na coffee jelly dito sa ref. Hindi na kami order sa labas dahil mapapamahal pa kami doon. Kami pa naman dito sa bahay ay coffee lover talaga.